So yun, ah gawa tayo ng video ngayon na maintenance ng battery ko ngayon. So ayan o, pakita ko sa inyo gabi ngayon. So ngayon ay 6:29, ano pala, 6:29, almost 6:30 PM. So pakita ko lang sa inyo, medyo may kalumihan sila ngayon, may kabok. Meron akong extra ilaw dito sa ibabaw. Makita nyo, alikabok, ang dami, ang kapal oh. Babakim ko mamaya. Tapos sabay babaklasin ko yung battery. Ito yung battery sa baba eh. Ayan, nakikita nyo, madumi na rin. So bago ko gawin yan, syempre ready tayo ng flashlight kasi gabi na yan. Tapos yung gagamitin natin mamaya, internal resistance test. So hintayin nyo. Syempre kailangan patayin muna natin lahat ito. Ano ba unang papatayin? Panel muna syempre. Nakababa naman na yung inverter natin sa kanyang load nya. So panel muna. Ayan. Wala na. Tapos saka battery. Lagi pong ganyan, kailangan mauna yung panel bago yung charger. Ayan, okay na yan. So dito sa battery, ayan, pangit na ang setup ko eh. Wala pa tayong budget pambili ng mga kung ano-ano eh. So ngayon meron akong vacuum dito. Ayan, na ginagamit ko panlinis dyan eh. Babacuum natin yan. Tapos kailangan safety safety first. Mag-ilaw kayo kung kinakailangan. Siguraduhin nyo na tama yung pagkakabaklas nyo dito kasi mahirap na baka mag-short, sisira. So malaking problema. So yan, meron tayong flashlight dito just in case na mag-brown out kasi nga gabi nga ngayon. At least safe tayo. Ito yung mga ano ko eh. Ayan o. Tanggalin muna natin itong mga ilaw ko. At least tanggalin muna natin yan. Baklasin lang. Nababaklas lang naman ng kamay yan. Saka make sure na hindi siya didikit kung saan saan, para sure ball. Ganun din dito yung mga nakaklip, yung mga natanggalin natin. So ito, akalain nyo may putol na pala yung ilaw namin dito sa loob. Meron kasi na yun katabi ng bombilya, dalawa. Putol na pala siya. So kailangan baklasin muna natin to. Grabe, namumuna yung mga alikabok. Tagal-tagal na rin kasi nung uli ko itong nilinis, mga 3 months or 4 months ago. Ayan, dumi na. So dilid muna natin to. Ayan. Tapos itong cover na plastic, kapal ng alikabok. Ayan. So natanggal ko na yung ng ilaw ko. Ito yung negative sign ko sa battery. Doon naman yung positive. So gagamit tayo ng tools. Kuha lang ako. So ito, may tools tayo na gagamitin dito. Ayan, Phillips screw ata tawag dito eh. Ayan. So ito, madali lang naman to eh. Kailangan ko lang naman dito ikutin to ng kamay ko eh. Tapos matatanggal ko na yun. Tapos babalik ko ulit. Tapos dito yung positive side ko. So baklasin ko muna. So yun, tanggal ko na yung positive side ko. And 2 bolt. Meron tayong lagayan dito eh. Wait lang. Ayan o. Kailangan kung babaklas tayo, meron tayong lagayan para wala tayong trouble sa paghahanap. So kumana din ako ng long nose para dito sa pagpilit ko dito kasi ito hindi, medyo matigas, hindi kakayanin na kamay. So kailangan ko ng long nose.
Sa mga magdi-DIY dyan, huwag niyong gagayahin yung ginagawa ko kasi expert lang. May mga karanasan lang sa pagdi-DIY kasi mahirap magturo kasi substandard kumbaga ang ginagawa ko Kaya ingat po tayo. So yun, natanggal ko na siya dun pagkakabit sa BMS. So pwede ko nang buhatin tong battery. Lipat na natin, lalagyan. So yan, nabuhat ko na siya dito. Yan ang itsura niyan. Medyo may alikabok, madumi. Medyo tinagilid ko lang dyan para pag binaklas ko hindi masyado mahirap kasi may kabigatan kasi ito Ayan. So ito, napansin nyo ito kung ano silbi nito. Ito kasi yung negative side nang galing sa BMS. Ito naman yung negative side sa battery. Dumi. So hindi nyo sila pwedeng pagdikitin dyan kasi kaya nagkakaroon ng dead na BMS. Minsan nasa-short yan dito. Pag nadikit yan dito, so possible yan masira yung BMS nyo. Kaya ingat-ingat. Kaya nandito yan. At least kung bumaba man siya, hindi siya tatama dito. Kaya kailangan mo talaga pag magbubuka ng battery, siguraduhin mo na walang dikit. Ayan, may mga safety yan dito. Ganon din ito. Para walang walang palpak, walang sablay. So sa pag-disassemble ng battery na to, kailangan muna nating i-unplug tong active balancer. Tapos itong BMS. Tanggalin nyo muna to. Tapos ito, bago nyo baklasin yung kung ano-ano lahat yan dyan. Ayan, nabaklas ko na. Pansin nyo wala na yung dilaw na ilaw dito. So ito naman susunod ko yung BMS. Medyo may kahirapan to sa pagbaklas. Ayun, medyo madali na. So make sure na baklasin nyo muna itong dalawang to itong active balancer tapos itong BMS. Ingat kayo sa pagbaklas kasi pwedeng maputol yung mga wire lalo kapag matanda na. Ito kasi may kita na nito 1 year na tagal na. Ayan possible kumukunat itong mga to, baka may maputol, kakaroon kayo ng trouble. So gamit tayo ng internal resistance. Ayan, gamit tayo internal resistance. Tapos tingnan natin kung nasa normal mode yan. Naka normal mode yan. Try natin i-read yung video mo ba dito ito tingnan mo yung umiilaw. Yan, nakikita ganyan. Natin so may positive. Ito pala positive. Galawin mo yung camera yan. So ilan yan ang reading. Umiilaw. Baba mo hindi nakikita